Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magsasalita rin dahil wala ka dito. Pero dapat malaman na nilang lahat na 26 years kong tinago sa puso ko. Sobra ginawa ko sa akin. Kailangan masabi ko ang katotohanan. Kaya ako umiinom rin. Wala akong lakas ng loob para sabihin. Pero matagal ko itong kinimkim. 26 years na taon. 26 years na mahabang taon. Sobra rin. Alam nyo, ang istorya namin ni Rene. Alam nyo kung bakit ang dami kong wrinkles. Kung bakit ako mukhang matanda kaysa kay Rene. Kasi sa mahabang taon na yun, puros pighati. At lagi niya si Rene pag nagsiselos yan, ang sasabihin na, napakalandi mo. Napaka-isa kang babaeng talipandas. Alam mo ba ganun siya? Tapos minsan, kapag merong isang mag-boyfriend pa lang kami, ganito yan. Sabi niya ganun, sino kasama mo uminom? Sa susunod, hindi pwede na ibang lalaki kasama, kailangan kasama ako. Abay, mali ko kung ano na nangyayari. Alam mo, ganyan si Rene. Sobra kong mag-akusa. Hindi naman totoo. Diyos ko. Pero alam mo, lahat yung tiniis ko. Para lang sa mga bata. Dahil ayoko naman, lumaki sila na walang ama. Kaya hayun, hanggang sa maging 4 ang anak namin, puros pagtitiis. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Alam mo kung bakit ganito rin ang katawan ko. Bakit hindi naging maganda. Kasi sabi ng Diyos, kung gagawin niya akong sexy at ikaw mapapangasawa ko, eh malamang nasa cabinet na lang ako, itinago ako ni Rene. Alam mo kung tatanungin niyo ako, ano ba, babalikan ko panahon, mamamatay ako at mabubuhay ulit? Kung si Rene pa rin ang pakakasalan ko? Kung sasabihin ko sa kanya, Rene, kasi ako sabi sa kanya, Rene, pakasal na tayo. Hindi naman si Rene nagsabi niyan sa akin. Aba, sa tingin ko sa susunod, hindi na. Sa susunod, pag ako nabuhay ulit, pag nakita ko siya, aba, iiba ako ng pwesto. Kunyari, papunta siyang north, papunta akong south. Hindi na. At saka hindi na ako tatrabaho sa Harvard. Dahil ayoko na magkita pa kami ni Rene at baka lokohin na naman niya ako. Tama na isang beses sa pagkakamali. Hindi na mauulit yun. Kaya hindi na, ayoko na, sobra na, tama na. Tuhanan yan, si Rene, napakabait na tao. Talagang super bait siya. Minsan nga gusto kong maiyak. Alam mo sa gabi, gusto kong maiyak. Kasi ang bait-bait niya sa akin, lagi niya ako inaalagaan. Para bang feeling ko, hindi ako deserving na maging asawa ni Rene.
Kaya minsan, sumasama na rin ang mga loob ko sa mga kaklase ko. Kasi tignan mo, hindi na cellphone ko ang hinihingi nila. Cellphone na ni Rene. Hindi na ako ang classmate nila. Ganun kabait si Rene. Alam mo, lagi akong kontrabide. Si Rene yung mabait, ako yung masama. Siya yung taga-lini, ako yung siya ang taga-dumi siya, ako taga-linis naman, no? Hindi naman ako pero laging ganun. Pero ganyan talaga, lagi na lang akong nagtitiis, lagi na lang akong nandiyan sa isang tabi, para sa pinapakita kong napakabait niya at ako ang masama, pero okay lang sa akin. Rene, sa iyong 51st birthday, sana maging masaya ka na, at lagi ka rin nandito ng mga anak mo. Happy birthday. At nasabi ko lahat yung Rene dahil uminom ako ng beer. Okay, cheers! At sana naman pagkatapos nito, meron pa akong asawa at mga anak. Sana wag nila ako ikahiya. Dahil alam mo sa totoo lang ba't ko ito ginawa. Ang mahal kasi ng belly dancer $150. Hindi pa ako kumikita ng ganun. Kaya sabi ko, imbis na belly dancer, ako na lang magpe-perform. Kaya lang hindi ko kayang mag-belly dancer dahil lalo akong ikahihiya. Kaya eto na lang ang ginawa ko. Ang mag-greet sa iyo. Happy birthday, Rene!